Good morning, good afternoon, good evening mga Mars, mga Pars! Kumusta na po kayo? Andun yung ating Mixong nagkakalat uli. Gumawa siya ng sarili niyang bed. Yung ating Mixo. Kumusta ang lagay natin dyan? Ang lagay natin ay okay lang po yung lagay ko dito. Pero sa labas ay napakalamig. Diyos ko po. Sobrang lamig. Ano naman nangyari dito sa tanim natin? Ay, siguro it's time na tanggalin ko yung mga yellow. Yes, Mixo. Hate ko talaga yung bahay na hindi masyadong maliwanag ba. Doon sa last vlog ko na ang pinalagay lang ni Pars ay yung ito dito. Tapos nag-unpack tayo ng harbat natin. Nainis ako nag-edit kasi madilim siya at kahit anong gawin ko na pailawan, hindi na siya magba-bright. Sabi ko kay Pars, gusto ko talaga yung bahay ay yung maliwanag ba. Kasi pag walang masyadong ilaw, parang walang buhay yung bahay. Agree po ba kayo? Basa pa ba to? Basa pa naman to siya. Nowadays, dahil sa labas ay sobrang lamig, hindi basta-basta ma-dead yung ating mga tanim. Sa isang linggo, isang beses lang ako maglagay ng tubig ba. Ito matagal na to eh. Parang 10 days ang last na lagay ko na tubig. Itong yellow niya, kulang to siya sa liwanag. Kahit dyan na siya malapit sa pinto eh. Yung aking isang rubber plant, nilipat ko doon malapit sa isa kong rubber plant. Dahil namamatay talaga siya doon, hindi maganda yung place na pinaglagyan ko sa ating isang tanim doon o yung lumang area niya. Dahil walang masyadong ilaw. So, ayan. Buhay na ulit. Wala nang yellow. Ayan. May time na tayo ngayon. Ligpit-ligpit dito sa bahay. Yung kanina pa lang kami gising ni Mixo, 7:30. Dahil nga, lagi kaming maaga ni Mixo gumigising. Kasi dinadamay ko siya. Pag gising ako, gising din yan siya. So, 7:30, gising na kami ni Mixo. Day off natin today. Tapos mamaya may gagawin kami ni Mixo. Pero, maglilinis muna tayo ng bahay at si Pars natin ay mag-work mamaya. Tingnan nyo po ginawa ng ating Mixo sa medyas niya. Kigwa talaga to si Mixo ba? Ayan o. Ginawa. Kasi may butas na to kagabi. Tapos nung pinakita niya, binutas niya talaga tuloy. Ginanyan niya o. Ngayon, tapon na naman tong medyas. Bawasan na naman yung kanyang medyas. Hindi ko intindihan bakit yung mga medyas namin dito ay nawawala yung mga pares. Minsan kulang na yung pares ng mga medyas namin. I don't understand. Ay grabe, ang daming kain namin ni Mixo nung Adidas kagabi. Akala ko hindi siya kakain. Pero nung malapit ko na maubos, doon na siya nagsigihingi-hingi na gusto niya daw. Sabi ko ayun, binigyan ko si Mixo natin. Isaulit ko na tong Tupperware ni Rosalie. Sa kanya kasi yan eh. Balik ko na sa kanya kasi baka kailangan niya din yan. Meron kaya tong 15 cents. Meron palang 15 cents to. Yung dati palang mga lata-lata na yung galing sa work na mga beer na binili ko. Wala pala yung 15 cents. Kaya pala nung binenta natin ay wala akong nakukuha. Pero okay lang. At least na-save ko yung doon. Yung mga lata-lata ba. Hindi ko siya tinapon talaga. Ito gagamitin natin to. Sayang din naman kung hindi natin
Gagamitin kaya lang, medyo malaki lang talaga siya sa maliit kong ulo. Pero hayaan na lang. Yan o. What can we do? Siguro tahian ko na lang siya. Pero pangit din naman kung tatahian ko. Yung dito lang siya ba o? Wala. Gamitin ko yan mamaya. Try natin. Yan. Mixo! Do you want to eat? Breakfast. Do you want? Yeah. What you want? Huh? What you want? Entienda. Hindi niya daw alam ano ang gusto niya. Magligpit-ligpit muna ako dito. Ha? Leipa, okay. Pero bigyan. Aleipa. Ay, rapia. Gusto niya iinit yung tinapay. Crispy bread daw ang gusto niya. Hindi ko bigyan ako ng ating mixo. Nilabas na kasi ni Pars yung initan ng tinapay namin dito. Bakit ano to? Ayoko yung masyadong crispy. Ano to? Bakit ayaw? Sira ba to? Ay, sus, baliktad. Yung matagal mo nang hindi na ginagamit, hindi mo na memorize kung paano yan siya gamitin. Diyan lang yan. And then, you want butter or margarine? Mixo? Ha? What you want with butter? Ano gusto niya? Ito na lang. Yan naman ang gusto niya. Tapos lagyan natin ng cheese. Ganyan lang naman ang breakfast dito. Sa atin pa sa Pilipinas, ay naku, makakamiss yung rice. And then, merong daing, tapos itlog, corned beef. Ay, sus! Itlog. And then, hotdog. Ay, nam. Pero, lalaki ang tiyan natin nun. Don't worry, Mars. Malapit na tayo, Mars. Malapit na tayong makatikim ng ating gustong kainin, Mars. Ha? Yo, lagyan ko lang siya nitong, ilan ba to? Yun, dahil gusto din to ni Mixo. Masarap yung ham na niluto natin last nung sa ating harbat. Nagustuhan ko yun kasi hindi siya masyadong maalat. Hindi gaya sa ibang ham, lalo na yung malalaki talaga na, ay, sobrang alat. Hala. Malapit na pala ang December. Uy, ilang tulog na lang. Ilan na ba? Nakita ko, 38 days na lang. Ooh, thank you, Lord. Grabe, Lord. I'm so blessed ngayong taon na to. Wala lang. Madami lang nangyari sa taon na to. And, puro masasaya yung memories na naganap sa akin this year. Walang masama na nangyari. Like, may kaaway, o di kaya merong kaalitan. As much as possible, umiiwas ako sa mga ganyan. Hindi pa siya ready. Kulang pa. Gusto kasi ni Mixo yung crispy talaga. I think nasa stage na po talaga ako na gusto ko na lang ay happy life. Yung with family, surrounded with family, tapos yung friends na totoo. Grabe, from my previous years, ang dami ko din pong napagdaanan pagdating sa kaibigan. Yung nagtiwala ka masyado, binigay mo lahat, yung 100% na tiwala mo dun sa tao na yun, pero wala din nangyari. Ewan ko lang talaga na ano ang nangyari dun sa mga previous friends ko. Actually, wala naman po talaga akong madaming friends. Kasi nung nasa Pinas pa po ako, wala akong permanent friends dahil wala akong permanent address. So, sa mga nakakaalam po sa akin na palipat-lipat ako ng tirahan, tira dito, tira doon. So, tuwing year,
pag matapos na yung school year, wala akong masyadong friends. Although sa loob ng eskwelahan for whole year, meron akong friends. Pero pag after nyan, lipat na naman ako ng eskwelahan, wala na akong contact sa kanila. Kasi nga, ay nasubraan. Patay. Kasi nga, dati, hindi pa uso yung cellphone, alam mo mga messenger na may camera na, WhatsApp, hindi naman yun siya uso dati. So, kaya, wala akong masyadong na-close o yung sabihin ko talagang maging best friend ko. Although, meron akong isang tinatawag na best friend dati. Kaya lang, pinagtagpo lang kami at hindi pang habang buhay na magkaibigan. Yung kaibigan na yon, dun yung point na parang binigay ko talaga yung 100% ko na trust. Parang boyfriend din na binigay mo lahat ng pagmamahal mo. Okay, you go. Pero at the end ay mag-aaway din pala kayo. Alam mo yun, yung akala mo na tatanggapin ka ng isang taong pinagkakatiwalaan mo, pero siya din pala yung sisira sa'yo. Ayun, alam niyo po yun. Nowadays kasi, na anuhan ko na lang na if you want to be with that friend, you need to accept their bad sides, good sides. Yung, alam niyo po yung ganun. Kasi nowadays, I learned my mistake. Doon sa part na yon, yung masyadong magtiwala sa tao. Tapos, yung tao pala yon ay gusto lang ma-close tayo, tapos sisiraan ka, di ba? Bakit ka na naman Mars? Hugot, Mars? Hindi. May napanood lang ako kanina sa Facebook ba, may nabasa ako. Oh, Miss Kso! No, you just sit here. Okay, come. Nagpaluto siya kagabi ng french fries sa akin. Hindi naman kinain. Ikaw, Mikso, ha? Ayan. Kumain lang siya ng 3 piraso. Nagpaluto-luto pa sa akin. Tapos, after ng mga 3 piraso, sabi niya, busog na daw siya. Ayun na nga, hindi na talaga kumain. Tinikman lang yung french fries kung masarap ba. Pero, huwag na natin sisihin kasi bata naman po yan. I-on ko na tong aming dishwasher. Para malinis na siya. Dadry na naman yung aking throat. Sa ano to ba? Sa weather natin, -9 na naman tayo. Pagising namin kanina ni Mikso. Every time na gumigising ako ng maaga, ang lagi kong chine-check ay yung temperature sa labas. Kasi andun lang naman sa kwarto ni Mikso. And then pagkalabas ko dyan sa kwarto namin, dun ako dumidiretso. Chine-check ko kung ano ang weather natin sa labas. Ayan, grabe. Grabe kaputi. Mikso, your bread is ready. Done. Oh my God. Nag-freeze na yung mga kahoy-kahoy. Puti. Pero magmi-melt pa po yan. Mga December. Kasi never pa po ako nakatry dito sa Finland na nag-Pasko na merong snow sa labas. Although usually laging late yung 25, ganun. Pero yung 24 talaga midnight, wala. Hey, your pa is here, oh. You want? Gusto niya daw dito sa kanyang lamesa. Ayan, oh. Oh, you just, there, ha? Stay because I will throw the garbage pag tapos na ako maglinis. Hala. Umuulan ng snow. Ito na, is snowing. Pero may araw man. Yung ating sasakyan doon. Na-froze na naman siya. Ang kinakabahan namin basta winter time. Tapos sobrang lamig lang. Tapos sobrang lamig and then magma-minus 20, mga ganun. Yung sasakyan ng ating Pars. Dahil hindi aandar yung sasakyan ng ating Pars pag sobrang lamig. Yun yung kinatatakot ng ating Pars ba pag winter time. One day makabili din tayo ng
sasakyan ng ating pars, kahit yung second hand lang. Yun sabi ko sa kanya, kahit second hand lang yung ating bilihin dahil ginagamit niya lang naman sa work. So it's useless na magbili-bili ng brand new. Although dahil ang ending niyan, matatambay lang din naman dyan sa bahay kasi hindi naman siya umaalis palagi. Same sa amin ni Mixo ba, na taong gala kami ni Mixo kung saan saan kami napupunta. Maliban sa work, yung gamit ng ating sasakyan, minsan napupunta ng city, Hamina, kung saan saan pa. Basta labas tayo dahil gusto ko lang mag-walking. Galamis ko yung mag-walking. Medyo malamig siya pero okay lang. Kasi kukunin ko din kasi yung tarpaulin na pinadala ni Inday Rubes galing sa Pilipinas. Dahil nga sabi ko sa inyo sa previous vlog natin na bibinyagan yung kanyang anak next week. So nung time na yun, tamang-tama si Shabby ay pauwi ng Pinas. Kung dito pa siya mag-order yung mga galing sa China, malayo pa, abutan ng isang buwan, late na siya masyado ba pag sa galing China mag-order. Buti na lang pala naisipan niya na magpadala kay Ruby. Parang in-order niya doon sa Pinas, tapos pinadala niya kay Shabby. So ito kukunin ko, malapit lang naman ang work ni Shabby, dapat siya ang kukuha. Mahiya naman siya magtanong kay Shabby natin na yung daming tanong ba, asan yung place, ganun ganon. Ako kasi nagtanong siya sa akin kung ano ang name ng place nila Shabby. Ako hindi ko talaga alam kung ano ang pangalan ng place nila Shabby. Ang alam ko lang yung lugar at yung daan. So sabi ko sa kanya, ako na ang kukuha. Malapit lang naman dito sa amin. Lakarin lang naman to, mga 1 kilometer lang naman to galing sa bahay. Ano ba yung amoy? Uy, may naamoy akong hindi maganda. So mag-walking tayo. Ayan, isama ko kayo sa walking natin. Busy sila masyado sa mga street ngayon. Yan o, meron silang nilalagay na ano ba yan? Sa tubig siguro yan, yung ganyan o. Yan yung ginagawa nila. Nagbubungkal sila all the way there. Yan, ano to, galing to dun sa malapit sa daycare ni Mixo. Merong mga ganyan. Ano kaya yan? Hindi ko din natanong si pars natin kung anong ginagawa nila. Binubungkal tapos nilalagyan nila ng blue na ano, tube ba siguro yun, or yung parang hose siya ba, nilalagay nila sa ilalim ng lupa. Ramdam mo talaga na ang lamig kagabi dahil yung mga puno ay nagputi-puti na. Uy, nakakadry sa throat yung lamig. Dito naman kasi kahit sobrang lamig, kailangan pa din natin lumabas. Dahil pag sa loob ka lang ng bahay, naku po, madidepress ka po talaga. Nasa'yo na lang talaga yan kung paano mo lilibangin yung sarili mo ay. Pero pag hindi ka marunong, magpadala ka sa depression, ako, kawawa po talaga. Kaya kami ni Mixo, kaya kami ditong mga girls, gumagawa kami ng paraan na maaliw kami, di kayo magkita-kita kami, mag food trip kami, kahit isang beses sa isang buwan, at least may napuntahan kami ba, may liban sa work, bahay, shop, yung gano'n, at least meron kaming nakakausap, nagchismismisan. Pero hindi naman po ibang tao ang chinichismis namin, yung mga buhay lang din namin. Malapit na tayo, as in sobrang lapit lang talaga nitong bahay nila, pinagtratrabuan nila Shabby. Baka nga hindi tayo umabot ng 5 minutes or more than. Tapos mamaya punta ako ng shop. Hala, ganda ng bahay na yun. Bago yun ba? Makadaan nga dyan mamaya. Meron kasi shortcut dyan Dito lang ako dumaan para maisama ko kayo ba. Kahit saan, isasama ko kayo. Charing! So, ikot-ikot tayo. Na-miss nyo sigurong maggala-gala, no? Kasi yung pinupuntahan natin ay lagi sa shop na lang. Dito, maiba naman. Walking.
punta tayo doon sa workplace ng ating mga kapitbahay. Ay, actually pala, sa mga naghahanap po kung nasaan na yung mga kapitbahay ko, andyan lang naman po sila, kaya lang may lumipat na po ng Helsinki. Nowadays, hindi nyo na po makikita si Daryl sa mga vlog ko, maliban lang kung merong birthday o di kaya big celebration, iimbitahan ko si Daryl. Si Daryl kasi lumipat na po siya ng Helsinki. Dapat noon ang nilipat ay si Shabby at si Estela. Doon sa Lapiranta, medyo malayo-layo din dito, mga 30 minutes pag train. Mga December yung sabi nila Shabby na ililipat sila doon sa Lapiranta. And then 2 weeks ago nag-message si Daryl na lilipat na daw siya, na-aprubahan daw yung kanyang request na lumipat sa Helsinki. Bakit siya lumipat? Nakahanap na po ng katuwang sa buhay si Daryl doon sa Helsinki. I'm so happy kay Daryl na nakahanap siya ng matinong tao, tapos yung aalagaan siya, yung gano'n, kasi nakikita namin masaya naman siya doon sa kinakasama niya. Ganito naman kasi dito sa Finland lalo na yung mga Finnish, gusto nila makilala yung mga partner nila, kaya ina-encourage nila na mag-live-in agad. Allowed naman po yan dito. So ayun na, naluha ako nung nag-message siya sa akin, tapos that time meron pa akong COVID, hindi ko siya makita. So sabi ko, pasyal ka na lang dito sa Kotkada, and then if may celebration, imbitahan kita para naman makagala ka dito sa kagubatan. Kasi sa Helsinki puro building makikita mo dun, dito laki ang gubat sa Kotka. So ayun lang, nakakamiss kasi almost 2 taon ko din silang nakikita dito sa, almost 2 taon ko din nakikita si Daryl dito. Although sa mga previous vlog natin hindi na sila masyado nagpapakita kasi nga lagi na sila nag-work. Minsan nga pag tinatanong ko si Shabby, hoy, ano schedule mo bukas, ganyan, baka gusto nyo gumala, ganun. Ginagawa na lang ni Shabby, no, sinisend niya sa akin yung schedule niya para patunayan talaga na busy siya at wala silang time gumala. Grabe, nakita ko yung schedule nila, grabe, super. Alam mo yung sa isang linggo, isang beses lang mag-off or 2, tapos yung schedule nila is from 9 to 9, yung 12 hours ba. So naintindihan ko na lang din sila, kaya pag meron silang time, they are welcome sa bahay. Kaya lang kasi minsan sa sobrang pagod nila, mas gusto na lang daw nila magpahinga. Yung 1 day nila na off, ipapahinga nila, tapos another 6 days work na naman. Ayan o, so dyan tayo pupunta. Yan yung work nila Shabby, di ba malapit lang, nag-walking lang tayo, no, kaya lang siya lakarin talaga. Tapos yung bahay nila ay andun lang din sa unahan, 1 kilometer lang din galing dun sa bahay nila yung work. Maganda yung area nila dito hindi na sila magbabayad ng bus. Yung ibang mga kasama nila galing sa Pinas na nasa Helsinki or kahit saang lugar dito sa Finland, ayun, nagbabayad ng bus card, meron silang monthly. Samantalang sila Shabby dito, laking katipiran na yung bus card. Yung bus card every month, dati nung nag-aaral pa ako, 50 euro yung binabayaran ko, 1 month yan. So laking tipid na yun sa kanila, 50 euro a month. Ayan o, i-chat ko nga si Shabby, tahimik naman dito. Ayan, chat lang natin na andito tayo. Diyan siya lalabas Ayan, so Sabado ngayon, walang masyadong tao siguro. Ayan si Shabby, si Shabby girl. Ito na tayo para hindi na siya Hi girl! Uy girl! Nice lagi mong buhok girl! Sa scholar na naghihapo ako ng pariban kay Winter. Uy, ang bayad ini. Ay, pero bayaran. Balutin mo ako. Ha? Buwag ang cash baya. Balutin mo ako. Kasi balutin mo ako. Sobra sa bunya uno ini.
Unsay sobra? Sobra sa kaon. Balutin. Balutin niyo lang. Oo. Oh, don't worry. I will tell Ruby. Saan tama na yun? May work sila actually. Ako ang nag-imbita. Gani. Ako nag-imbita. Tapos sabi niya, meron siya kong work. Sayang. Bawa na bayag ka. Ang igat nagpaan. Tanawa. Sige na ko lugod-lugod. Kanina lang bilin. Nagpa-eyelash. Murang pila ko, mga 32 na ka ng bilin. So, sige Gihap. gano'n? Oo. Yeah. Aw, itindakan. Gumanda si Shabby. Umuwi ng Pinas. Siyempre. Ganyan talaga. Char. Pero, number 1, pagtungtong ako sa Manila. Oh. Pero, tinggang. Na high blood siya. Tawa ako kay Shabby. Ay lang, masarap lang kausap si Shabby. Nagchismis lang kami konti. Kasi nga, galing yan siya sa Pinas. Akala ko ano yung bayad. Sabi niya, balutin mo lang ako. Sa ano ba, sabi niya, gusto niya magpa-balot lang. Kasi nga, hindi sila makapunta dahil merong work. Siya lang pala ang naka-duty. Si Estela andun daw sa bahay. Ngayon pa lang daw naka-rest. Kasi kulang-kulang sila ngayon dyan. So, ang ending, pagod sila. Ay, ang bango. Parang amoy grill. Dito na ako dumaan sa kabila. Ayan yung kanilang work. 3, ano pala yan dyan? Door. Konti lang kasi yung ano dyan nila yung mga pasyente. Nasa 15 yata. Yung mga bahay-bahay dito. Parang first time ko kayo malakad dito Yan gala-gala lang tayo. Yung isa doon ang gusto ko tignan, parang bago yun ba, iba siya sa mga bahay-bahay dito, yung tinuro ko sa inyo kanina. Puntahan natin doon. Daan ako ng Market, bibili ako ng cream dahil gusto ni Pars magluto ako ng salmon pasta. Meron pa doon yung salmon na nakuha natin sa Mr. Bean. So naisipan ni Pars na magawa ako ng pasta today. Bago siya punta ng work, kakain daw siya. So I think kailangan ko magmadali dahil 11:30 alis na yun si Pars natin. Tako andito pa sa labas, nagchismis pa. Pero mabilis lang naman yung pasta So malapit na tayo dun sa bahay na nadaanan natin. Hello, parang mga bago tong bahay dito ba? Bagong tayo o bagong pintura? Baka bagong pintura. Yan. Dito nakatira si Bianan dati. Doon sa baba. Doon sa dulo ba? I mean, anong baba ba? Uy, ano ba yan, Mars? Parang magpapatayo na naman sila ng bahay dito. Diyan. Dahil merong mga pinuputol na kahoy. Hello, is known. Allah, yan yung bagong bahay Ang ganda. Puti. Yan yung gusto ko. Parang ang laki niya Yayamanin siguro ang may-ari nito. Yan Hala, tapos doon sa likod ang bongga. Ay, may business yung may-ari nito. Kasi may van. Basta may van na malaki, may business yan. Walang ganda ng bahay nila Yan. So, yan yung bahay. Maganda, diba? So, mag-walking lang tayo. Daan-daan dyan. Libre lang mangarap, Mars. Mangarap tayo hanggat kaya natin. Daan tayo dun sa dating tinitirhan ni Bianan. Andito lang Yan, madaanan natin papunta dun sa highway. Kaya dati pag anytime na binibisita namin si Bianan, ang lapit lang. Pero nowadays, mas malapit siya kasi nasa isang building na lang kami. Mas yung isang pamangkin ni Pars, ito yung bahay. Yan yung bahay. Pero hindi naman namin nakikita. Hindi sila close. So, wala pake. Ano ba tong panahon natin? Ito na talaga. Mas maganda pa rin ang summertime. Tapos every time na nagsasalita ako, pakiramdam ko yung aking
pisngi at yung aking panga tumitigas. So dun tayo mag-walking. Rintimate, oy. Basta may mga van na nakapark dito at maganda ang bahay. May negosyo yan. Maliit man o malaki, negosyo pa din yan. Dito tayo daan. Shortcut tayo. Para hindi na tayo dadaan doon sa highway. Pero mamaya, sa highway pa din tayo dadaan. Pagpunta ng Co-Market. Ayan. Yan na. Tapos, yun yung building namin. Ayun kita niyo yun. Yun ang building namin. Kung saan kami nakatira. Tapos yung bahay ni Bianan, andito din sa unahan. Ang nakabili nito, apo lang din ni Bianan. Anak ng kapatid ni Pars. Diba kapitbahay lang po sila dito. Pero, mga hindi nagpapansinan. Ganyan sila. Saan ba ako dadaan? Ayan, meron daanan dito eh. Alam ko may shortcut dito. Dito nga. Ito yung shortcut. Ayan yung bahay Yan. Diyan. Yan yung bahay ni Bianan dati. Dito pala. Pwede pala doon dumaan sa kabila Diba? Ang lapit lang ng ating Bianan dati. Kaya close kami ni Bianan. Tapos mabait din yung ating Bianan. Hindi siya yung maldita. Pero usually naman kasi ang mga Finnish, mababait po yan sila. Lalo na pag yung mga nila, daughter-in-law ay Pilipina. Kasi kami, tinatawag namin silang IT o yung mama. Pag foreigner naman, usually, pag daughter-in-law, pangalan lang yung pinapatawag Kami, ang kapalang mga muka, magnanay din. Gustong gusto din nila. Pero, nung bago kong dating dito, nagpaalam si Pars muna kay Bianan if pwede ko siyang tawaging IT. So, pumayag naman si Bianan. Tuwang-tuwa nga siya nun Dahil tinawag ko siyang IT. So, pasok muna ako sa Co-Market. Magpapainit lang. Kawit na tayo. At ako'y magluluto na kasi alas 10 na pala. At si Pars natin maya-maya ay mag-work na. Ito, meron tayong salmon. So, para hindi masayang, lulutuin ko to lahat. And then, ipamimigay natin sa ating mga kaibigan maliban sa amin nakakain. Si Bianan, tinawagan ko kung gusto niya ng pasta. Sabi niya, madami pa daw pagkain dun sa kanyang ref. Kasi nagluto daw siya ng madami ba. Unahin niya lang daw muna yung kainin. Kasi Mixo, tinatawagan namin si Bianan dahil gusto niya magkita ang kanyang lola. Kaya lang si Bianan ay hindi sumasagot. Kanina, sumagot yon. Ngayon, baka nag-CR or whatever. 2 beses na kami tumawag. Wala sagot. Luto na yung ating pasta. Ayan. Wala nang time si Pars kumain dito. So, kaya magbabaon na lang daw siya. Rakas! How plenty you want? I think that's enough. Okay. Enough. Enough. Yeah, I still have sauce here. To put. Ja, on the top. Hey, there have that Ja, cheese cheese. if you want. Ayan. Hindi ko nilagay lahat yung sauce para may ano talaga siya. May sauce sa taas ba? Ayan. Ang dami pa naman itong naluto. Onko se kansis? Oh, siellä. Millainen? I don't remember. Ayun. Luto na yung ating pasta. Ito, baunin namin ni Mixo. Gala kami ni Mixo. And then ito,
bigay ko kay Shabby. Parang mali yata yung Tupperware ko. Tama pala. And then, ito, bigay ko kay Ruby kasi hatid ko yung tarpaulin sa kanya. Tapos, ito yung baon ng ating pars. Hi, Mixo! Si Mixo natin galing dun sa lola niya. Mixo, we go to Ellen's house! Let's go! May nagwawala doon kasi ayaw umuwi. Did you ask, Mom? Äidillä ei ole. Oh. Ne on tuolta alhaalta sieltä kuivaushuoneesta, mitkä äidillä on ollut. Äidillä ei ole tikkaita. Ei ole. Ei, ne on ne kuivaushuoneessa, mitkä on ne tikkaat, niin äiti on lainannut niitä. Oh, okay. So, Mixo, we go to Ellen's house. Come. So, dahil mahaba na yung ating vlog at palitan ko pa ng damit si Mixo natin. Hoy! Where are you na? Grabe ang lakas ng ulan kanina ba pagpasok ko. Bumuhos yung napakalakas na ulan. Dalhan ko lang ng damit yung ating Mixo. Hindi na siguro ako magbihis kasi may gagawin kami ni Rosalie doon. So abangan nyo sa next vlog natin kung ano yung gagawin namin ang gagawin namin ni Rosalie. So ano na naman to? Magbitbit na naman ako ng madaming damit nito. Hindi na siguro masyadong madaming damit. Yung tamang ano lang. Tamang damit. Ayan. Layas na naman tayo, Mixo. Lagi na lang tayong lumalayas, Mixo. Pero ngayon lang to So, kami-kami lang din naman ni Rosalie ang magkikita. So, sa mga nagsasabi, iwas-iwas na po sa magkasakit. Iwas-iwas sa mga tao. Naku po. No comment. Wala Kung magtatago-tago tayo dito sa loob ng bahay, naku, mabuburloy tayo dito. Kaya, as much as possible ay gala kami. Tapos kami-kami lang din naman. Di Rosalie. Sila lang naman yung lagi namin kasama ni Mikael natin. Asan na yung ano? Mixo! Come here na! Let's go! Ayan, gala na naman kami ni Mixo. Ito, idaan ko lang to kay Shabby yung pagkain niya. Kasi hindi ko man naisip talaga kanina na madami yung lulutuin ko na pasta. So, naisipan ko, ipamigay ko na lang ba, 1 kilo din pala yung naluto ko na pasta. So, ayun, baon namin ni Mixo. And then, bigay ko kay Ruby and then kay Shabby. Tapos, baon ni Pars. So, dami-dami din akong naluto. Balik ko na yung mga Tupperware ni Rosalie. Kasi baka gagamitin niya din. Ayan. So, mag-i-end na po tayo ng ating vlog para hindi po masyadong mahaba yung ating vlog today. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome po and please don't forget to subscribe and click the notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po sa next vlog. Good night po sa inyong lahat!